Panginoon, maraming salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming isipan upang kami matutunan sa aming aralin ngayong araw. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Naway gabayan niyo po kami sa paggawa ng mga kabutihan sa aming kapwa upang maging mas karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. Greetings in the name of Jesus Christ our Lord and Savior from Temple Christian Academy, Kabankalan Incorporated. Verse for the week. It is found in the book of Psalms 1 verse 1 that says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." May the Lord bless us by His word. We are reminded to walk not by the counsel of those who does not know the Lord, also standing for their defense, as well as being seated on their seats of complacency. By such, blessings will be for everyone. Blessed be the name of the Lord. Dear Father, we bless your holy name. We ask, dear Father, for the strength, knowledge, wisdom, dear Father, to walk not with the world, but for you alone. Bless us, dear Father, as we continue our week. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, this we pray. Amen. Again, this is Temple Christian Academy, Kabankalan Incorporated, verse for the week. To God be the glory. Aalamin natin ang mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Unang-una na talakayin muna natin kung ano ang kahulugan ng kabihasnan. Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang ugat na bihasa, na ang ibig sabihin ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao, kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. So yan ang tinutukoy ng kabihasnan. Pag-aaralan natin ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ang sinaunang kabihasnan ay halos sabay-sabay na umunlad sa kapatagan ng mga ilog ng Euphrates at Tigris River. So dito nagmula ang una-unang mga kabihasnan sa dalawang ilog na ito. So makasaysayan ang ilog Euphrates at Tigris. Kasaysayan din ang Indus River dahil nga dito ay ang ilog na ito, dito dumadaan ang lahat ng mga barko na nag-export ng mga produkto para sa kalakalat ng bawat bansa noong sinaunang panahon. At also ang Nile River, the longest river in the world, ito rin ay isa sa makasaysayang ilog sa larangan ng kabihasnan. Ngayon, pag-aralan natin ang the Fertile Crescent. Ang Fertile Crescent ay tumutukoy sa nakalatag na matabang lupain sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates. Ito ay nakalatag ng paarko mula sa Persian Gulf hanggang sa Mediterranean Sea. Sakop ng lupain ito ang Israel, Lebanon, Jordan, Syria at Iraq. So dito natin matatagpuan ang mga bansa ng Israel, Lebanon, Jordan, Syria at Iraq. So ito yung tinutukoy ng Fertile Crescent. So parang paarko yung shape niya. Parang paarko at ito ay ang tinagurian isang matabang lupain sa pagitan ng ilog Tigris, sa pagitan ng dalawang makasaysayang ilog na ilog Tigris at Euphrates. So, high grade 8, ating tuklasin ang nakaraan tungkol sa lugar ng Mesopotamia. So, ang Mesopotamia, ito ay nagmula sa salitang Griego na
miso, na ang ibig sabihin ay pagitan, at potamus o ilog. So, ang ibig sabihin ng meso, ito ibig sabihin ay pagitan, at ang potamus naman, ito ay nangangahulugang ilog. Ibig sabihin, ang Mesopotamia ay galing sa salitang sa pagitan ng ilog. Ito ay tumutukoy sa dalawang ilog. Ito ay ang Euphrates at Tigris. Sa makatuwid, ang Mesopotamia ay literal na nangangahulugang lupain sa pagitan ng mga ilog. Ang Mesopotamia ay itinuturing na lunduyan ng kabihasnan or cradle of civilization. So, pag sinabi natin cradle of civilization, dito talaga nagmula ang iba't ibang kabihasnan noon. Dito nagmula sa Mesopotamia. Kaya, ito tinaguri ang cradle of civilization. Mahalaga ang Mesopotamia sa kasaysayan ng daigdig sa kadahilanang ang lugar na ito ay pinamalagian at sinakop ng ilang matatandang kabihasnan. So, ang Mesopotamia daw ay ginatiniran or diraagid naghalin, diraagid nag-istar ang mostly or ang kalabanan sa mga kabihasnan sa isang unang tiyempo. Bakit tinawag na cradle of civilization? So, dahil dito matatagpuan sa Mesopotamia, sa gitnang silangan na tinatawag na Fertile Crescent, ang era. Isang arko na matabang lupa na naging tagpuan ng iba't ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Sa lugar na ito, matatagpuan ang ilog ng Tigris at Euphrates kung saan umusbong ang kabihasnan. So, yan ang dahilan kung bakit tinawag ang Mesopotamia na cradle of civilization. Dahil nga, ito ay nasa pagitan ng dalawang makasaysayang ilog, ang ilog Euphrates at ilog Tigris. So, dyan umusbong ang lahat ng kabihasnan. May 8 kabihasnan ang unang pagtayo ng panahanan ng Mesopotamia. Ang mga ito ay ang Sumeria, Babylonia, Hittite, Assyria, Hebreo, Phoenicia, Persia at Chaldea. Narito ang buod ng mga ambag ng mga kabihasnan, sanhi ng pag-unlad at pagbagsak ng mga kabihasnan. Unang pag-aaral natin ay ang kabihasnang Sumerian. So, ang kabihasnang Sumerian, ang kanilang ambag ay ang cuneiform. Unang nabuo ang sistema ng panulat. Ito ay uri ng pictograph na naglalarawan ng bagay. May 600 na pananda sa pagbuo ng salita o ideya. So, noong unang panahon, ng unang kabihasnang Sumerian, so yung ginagamit nila upang sistema ng panulat ay ang cuneiform. So, isinusulat nila ito sa clay tablet. So, ang clay tablet, ito yung parang bato siya na parang clay. So, doon nila isinusulat yung bawat titik na naglalarawan sa isang bagay na nais nilang isabi. So, yan yung unang sistema ng panulat, ang cuneiform. At sigurat, ito ay nagsisilbing tahanan at templo ng patron ng isang lungsod. So, ito yung larawan ng sigurat. So, may malaking naitulong ang maraming imbensyon sa pagtatag at pag-unlad ng kabihasnang Sumerian. Ang mga imbensyong ito ay nagpapaunlad sa pagsasaka, pagkalakalan at iba pang mga industriya na nagpapaunlad din sa lipunang Sumerian at pangkalahatan. Naitatag ng lungsod ng estado na lubos na nakatulong sa pagtatag ng pamahalaan at pagpapalakas ng mga Sumerian bilang isang pangkat. So, nakatulong ng malaki ang edukasyon
ng pagiging bihasa ng mga mamamayan sa halos lahat ng aspeto ng pamumuhay mula sa kalakalan hanggang sa astrolohiya. Pangunahing dahilan ng paghina ng mga Sumerian ay ang madalas na labanan at kawalan ng pagkakaisa sa lungsod ng estado nito. Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng lupain. So, noong unang panahon, malakas talaga ang kabihas ng Sumerian, yung mga Sumerian na ninirahan doon. So, subalit, dahil sa kakulangan ng pagkakaisa at madalas na pag-aaway sa ugnayan ng tubig at hangganan ng lupain, away tungkol sa lupa. So, yun yung dahilan kung bakit humina ang pwersa ng Sumerian. So, sa Sumerian din, unang natuklasan ang gulong. Sa pagtuklas nito, nagawa nila ang unang karawahe. So, sino nakakita na sa inyo ng karawahe? So, ito yung larawan ng karawahe. Yan. So, ang mga Sumerian, ang mga kabihas ng Sumerian, sila yung una-unang nakatuklas ng gulong. At ginamit nila ito upang sila ay makagawa ng karawahe. So, syempre, yung gulong ay pinapakinabangan natin hanggang sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Kakao, ginagamit bilang unang pamalit ng kalakal dahil roon sila ay nakaimbento ng unang paraan ng pagpapalitan o pakikipagkalakalan. So, alam niyo ba na ang kakao ay ginagawang tsokolate? At sa mga Sumerian, ang kakao ay naging dahilan kung bakit nagkaroon ng barter sa panahon nila. Alam niyo ba yung barter? Yung pinagpapalit yung dalawang bagay na walang involved na pera. So, ganun yung ginawa ng mga Sumerian sa sinaunang panahon. Yung kakao, yung una-una nilang ginamit upang makipagpalitan ng bagay at makipagkalakalan. Sa prinsipyong ito, matematika, ginamit ang sistema ng pagbilang na nakabatay sa 60, paghati o fraction. So, ang algebra, ang origins of algebra, ay galing din sa Sumerian. Dome, vault, rampa, at sigurat o templo para sa mga Diyos. Laryo para sa mga paggawa ng bahay, mga unang architect, engineer, at scientist. So, maraming mga architect, engineer, at scientist dito sa kabihas ng Sumerian. At sila yung dahilan kung bakit meron tayong mga ekstratura o mga gusali na merong mga disenyo kagaya nito. Dahil yung mga disenyo kagaya nito ay galing pa sa sinaunang kabihasnan at yun ay ang kabihas ng Sumerian. Mga kontribusyon ng Sumeria sa sibilisasyon ng mundo. Una, karawahe na ginagamit sa pag-aararo at pandigma. Pangalawa, sistemang sexagesimal, pagbilang batay sa 60 o yung sinasabi kong algebra. Lunar calendar, ang 12 months. Cuneiform, ang clay tablet. So, ang unang panulat, ang sigurat. So, yun yung templo na pinapamalagian ng kanilang mga ninuno, kanilang mga pinuno. Pugon, dome, rampa. So, ilan sa mga gusali at mga disenyo na ginawa ng mga Sumerian. Fraction at square root. So, ilan sa mga topiko sa math. So, yun yung fraction at square root. Galing yun sa mga Sumerian. Prinsipyo sa calculator. Polytheism, pagsamba sa mga Diyos at Diyosan. So, yung mga Sumerian, nagsasamba din sila sa mga Diyos at Diyosan. Paggamit ng gulong. So, yung paggamit ng gulong, yan ay pinaka-importanteng bagay na ginagamit natin hanggang sa ngayon na galing sa kabihas ng Sumerian. Ngayon punta tayo sa kabihas ng Babylonian. Ang ambag ng kabihasnan. Kodigo ni Hammurabi, Code of Hammurabi. Binubuo ng 282 na
batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasnang Babylonian. Sakop ng kodigong ito ang mga itinuturing na paglabag sa karapatan ng mamamayan at ari-arian ito. Usapin sa kalakal, lupa, butaw, serbisyong profesional at pamilya. So, dito sa kabihasnang Babylonian, maayos ang pagmamalakad na pamahalaan, lalo na sa panahon ni Hammurabi. So, si Hammurabi, siya yung isa sa pinakamaganda at pinakamatalinong pinuno noong panahon ng kabihasnang Babylonian. Nagdulot ng katiwasayan sa lipunan ang pakikipagtulungan ng mababang opisyal ng pamahalaan, sundalo at huwes sa hari. Nagpatatag ang lipunan at pamahalaan ng Kodigo ni Hammurabi. Nakatulong ito sa pag-unlad ng halos lahat ng aspeto ng buhay ng Babylonian. So dahil sa Kodigo ni Hammurabi, dahil sa kanyang pamumuno, ito ay nagbigay daan upang mapagaan ang pamumuhay ng mga Babylonian. Paglusob ng mga Kassite, isang tribong Indio ng Europa, sinundan ito ng mga Hittite na may higit na mahusay na armas gawa ng bakal. So yun yung dahilan kung bakit natalo yung kabihasnang Babylonian dahil sinugod sila ng mga Hittite. Ngunit si Kodigong ang pinunong Hammurabi, siya talaga yung dahilan kung bakit umangat yung pamumuhay ng mga Babylonian. At nakatala rin dito sa kabihasnang ito ang parusang dapat na ipataw sa mga nagkasala tulad ng kamatayan, mutilation at iba pa na itinuturing na malupit na kasalukuyang panahon. Naglalarawan ang mga batas na ito sa isang organisadong lipunan. Ganun man kalupit yung pamumuno ni Hammurabi, isang napaka-organisadong lipunan, malupit, pero ito yung naging daan kung bakit mas umunlad ang kabihasnang Babylonian. Subalit, dahil sa pagdaan ng panahon, marami ang lumusob at nagtangkang tumalo sa Babylonia. Isa na rito ay ang Hittite. At natalo ang Babylonia na kabihas ng mga Hittites. So, sa ekonomiya, ang magandang lokasyon ng Babylonia ay nakatulong upang umunlad ang kalakalan sa imperyo. Ang bangkat ng mga pangangalakal ay tinatawag na caravans, ay naglalakbay sa mga syudad ng Sumeria hanggang sa syudad ng Akkad at huminto sa Babylon upang makipagkalakalan. Ang Babylonian ay may isang lugar kalakalan na tinatawag na bazaars. So, tandaan, ang kalakalan, lugar ng kalakalan ng Babylonian ay ang bazaars, kung saan ang mga mamimili ay nagtutungo upang bumili ng bulak mula sa India, pampalasa mula sa Egypt, dahil ang Egypt ay sikat sa pampalasa. Ngayon, tapos na nating pag-aralan ang tungkol sa kabihas ng Sumerian at kabihas ng Babylonian. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang tungkol sa kabihas ng Hittites, kabihas ng Assyrian at Chaldean. Una nating pag-aaralan ang kabihas ng Hittite. Ambag ng kabihas ng Hittite, ang pagkilala at paggalang sa iba't ibang wika. So, syempre, alam naman natin na maraming kultura sa buong daigdig. So, bawat kultura ay may iba't ibang wika. So, according sa kabihas ng Hittite, dapat daw bigyan ng pagkilala at paggalang ang bawat iba't ibang wika. Pagkakaroon ng titulo ng mga lupa at talaan ito. So, lahat ng titulo ng lupa natin ngayon, so yan ay impluwensya ng kabihas ng Hittite. Pag-inventaryo ng mga lupain at panananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-arian kaugnay sa
lupa. So, dyan ang galing yung pagbubuwis sa lupa. So, yan ang dahilan kung bakit ngayon ay meron tayong tax sa pagtatanim kapag meron kayong taniman ng tubo. So, binibigyan yon ng buwis ng ating gobyerno. So, yung buwis, pagbibigay ng buwis sa ari-arian kaugnay sa lupa, yan ay impluwensya galing sa kabihas ng Hittite. Pagtatayo ng eskultura na ginagamit bilang sandigan at tanggulan, paglililok sa mga Diyos at Diyosa at mga halimaw na may pakpak. So, yan ay ilan lamang sa mga ambag ng kabihas ng Hittite. Hittite, kauna-unahang mga tao na nagtunaw ng bakal at nakabuo ng isang sandata. So, ang mga Hittite, sila yung dahilan kung bakit meron tayo ngayong mga sandata. So, sila yung nakatuklas, pagtunaw, sila yung kauna-unahang mga tao na nagtuklas ng sandata na pinapakinabangan natin hanggang sa ngayon. Sila ang nakatuklas ng bakal na nanatiling lihim sa loob ng 20 taon kaalaman ng mga Hittite sa paggawa ng mga sandata mula sa bakal. Natuklasan naman ito ng iba pang pangkat rehiyon na nagsakop at tuluyang bumagsak ang Hittite noong 1,200 before Common Era or BCE. So, dahil sa pagtago nila ng kanilang kaalaman tungkol sa pagtuklas ng bakal, so yun ay naging dahilan kung bakit sinakop sila at natalo sila, nasakop sila ng Troyan at bumagsak ang mga Hittite. So, pagkilala ng iba pang wika, so yan ay ilan lamang sa mga ambag ng kabihas ng Hittite. Pangunahing dahilan ng kanilang pag-unlad bilang isang pangkat ay ang pagtatuklas ng bakal. Nakatulong ng malaki sa kanilang pag-unlad ang kanilang sistema ng pagbabatas. Hindi ito kasing lupit ng mga batas ng Hammurabi, subalit naging maayos ang pagpapatakbo ng imperyo dahil nagbigay daan ang pag-unlad ng kalakalan nito. So dahil sa magandang takbo ng kanilang kalakalan, ang mga Hittite ay nagkaroon na maunlad na pamahalaan ang hanapbuhay. Maraming pribilehiyo ang mga kamag-anak ng hari na kadalasang naaabuso. So minsan din, sa kabihas ng Hittite, mas binibigyan nilang prioridad yung mga elite person. Kumbaga sila yung mga nakakataas. So, sila yung mga kamag-anak ng hari. So, pag kamag-anak ka ng hari, binibigyan ka ng mas pabor. So, yun yung bias na nangyayari noon sa kabihas ng Hittite. So, punta tayo sa kabihas ng Assyrian. Ambag ng kabihas ng Assyrian. Ang Assyrian ay ang kauna-unahang pangkat na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo. So, ito ay may kakaibang pamumuno sa imperyo. Kauna-unahang aklatan ng may 200,000 tabletang luwad. So, dito sa kabihas ng Assyrian, dito sila sila yung merong kauna-unahang aklatan or library kung sa Ingles. Sila yung may library na merong tabletang luwad. So, di ba, nung sinaunang panahon, nung kabihas ng Sumerian, sila yung nakatuklas ng tablet. Na tabletang luwad na sinusulatan ng mga letra o ng mga pananda na tinatawag na cuneiform. Dito sa kabihas ng Assyrian, so dito matatagpuan noon yung pinakamalaking library or aklatan na merong 200,000 na tabletang luwad. So, ang mga Assyrian, pinakamalupit, mabagsik, agresibo, palaaway,
at mahilig makidigma noong unang panahon. Itinayo ang lungsod ng estado ng Ashur, kabisera ng Assyria ay ang Nineveh, na pinakamatatag na lungsod noon. So, ang pinakamatatag na lungsod noon ay ang Nineveh. Ito yung ang kabisera ng Assyria. Sa pagpapatuloy ng pag-aalsa ng mga lungsod tulad ng Media at Babylonian na nasakop ang Syria, ay nakapagbawas ng malaki sa yaman ng Assyria at pagpapahina sa takbo nito. So dahil maraming mga kabihasnan din, maraming tao ang gusto ring kumalit sa trono ng kabihasnang Assyrian, kagaya ng Media at Babylonia, so natalo nila, unti-unti nilang natalo ang Assyrian. Ito naging dahilan kung bakit humina ang hukbo ng mga Assyrian. Nagkaisa ang mga Chaldeans, Medes at Persiano noong 612 BCE, before Common Era, upang pagtulungan at salakayin ang mga Assyrian. So dahil nga sinabi na ang mga Assyrian daw ay palaaway, babagsik, pinakamalupit, so yun yung dahilan siguro kung bakit pinagtulungan sila ng iba't ibang mga pangkat ng kabihasnan, kagaya na Chaldeans, Medes, Persiano, so Babylonia. So yun yung dahilan kung bakit pinagtulungan nila yung Assyrian, dahil nga para sa kanila ang mga Assyrian, sila yung mga taong malupit, palaaway, mabagsik, agresibo, hilig makidigma. So, ginawa nila, pinagtulungan nila upang matalo nila at tuluyan nilang mapabagsak ang mga Assyrian. Ngayon punta tayo sa kabihasnang Chaldeans. So, sa kabihasnang Chaldeans, ang inapon ng mga dating Babylonians. Isa sa mga sandatahang lakas na nagpabagsak sa Assyrian. So, sila rin ay isa sa dahilan kung bakit bumagsak ang Assyrian. Dahil nga, pinagtulungan nila, kasama nila ang Medes at mga Persiano na nakatira sa Persia, pinagtulungan nila ang mga Assyrian upang ito ay kanilang mapabagsak. So, malaking bahagi ang inangkin mula sa mga Assyrian. So, dahil napabagsak na nila ang mga Assyrian, itong mga Chaldeans, matalino din sila. Pinagtulungan nila yung Assyrian para pag natalo nila yung mga Assyrian, syempre malaki ang kanilang maangkin sa kalupaan, sa lahat ng yaman ng mga Assyrian. So, sila yung pinakamalaking naangkin mula sa mga Assyrian dahil natalo nila ang mga Assyrian. So, muling itinayo ang syudad ng Babylonian at muling ginawang kabisera ang Babylonia. So, dahil nga medyo friends yung Chaldeans at Babylonian, so pamamagitan ng pagtalo ng Chaldeans sa Assyrian, nagkaroon ng dahilan o nagkaroon ng paraan ang mga Babylonian upang sila ay makapagtayong muli ng kanilang syudad, at ginawa nila itong kabisera ang Babylonia. Lipunan at kultura ng Chaldeans. Nasanay sa magagandang bahay at palasyo. So, syempre, mayaman yung mga Chaldeans. So, nasanay sila sa magagandang bahay, malapalasyo, bahay dahil marami silang pera. Gumamit ng malasalaming layo na arkitektura. So, dahil doon, dahil natalo nila yung mga Assyrian, syempre sa kanila napunta yung mga kayamanan ng mga Assyrian. Yun ang naging dahilan kung bakit mas lumaki yung kanilang pagmamay-ari, yung kanilang mga pera. So yun yung dahilan kung bakit meron silang magagarbong bahay, malaplasyong bahay, at malasalaming mga arkitektura. At nakapagpapatayo sila ng pinakamataas na sigurat. So, dyan matatagpuan sa Chaldean
Sila yung nakapagpatayo ng pinakamataas na sigurat. Yung sigurat nga, yun yung templo kung saan naninirahan ang mga dato, yung mga elite, yung pinakamataas na pinuno na certain na kabihasnan. So, nagsanay ng astronomiya. So, mga astronomy, mostly sa mga Chaldeans ay mga astronomy. Ang astrolohiya ay ang pag-aaral sa kilos o posisyon ng mga bituin sa iba pang bagay sa kalawakan. So, mostly sa mga tao doon sa Chaldean, so sa kabihasnang iyon, mostly sa mga taong doon ay nag-aaral sila tungkol sa astronomy, tungkol sa pag-aaral sa kalawakan. So, ang pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar ang nagdala sa mga Chaldean sa rurok ng tagumpay. So, si King Nebuchadnezzar ay isa sa pinakamatalino, pinakahinahangaang pinuno sa Chaldean. So, pumili siya ng matalinong kabataan mula sa mga sinakop ng lupain upang maging katulong niya sa pamumuno. Tanging si King Nebuchadnezzar II lamang ang naging malakas sa hari ng mga Chaldean. So sa lahat ng dumaang mga hari sa Chaldean, si King Nebuchadnezzar lang ang malakas. Sa kanyang pagkamatay, nanghihinayang at nanghihina ang hari na namuno sa Chaldean. Sa karangyaan, kasaganaan, at kasayahan lamang siya nakatuon. So, nang namatay si Haring Nebuchadnezzar, so yung sumunod na hari, tinuunan niya lang ng pansin yung karangyaan, ang pagpapayaman lang, kasaganaan at kasayahan lamang nakatuon. Hindi niya napatatag ang ekonomiya. So, si King Nebuchadnezzar siya giniya ang dahilan kung nga nagbakod ang economy sa Chaldean. Well, ang bago nila yung nga hari, ga-focus lang sa kwarta, sa karangyaan, sa kasaganahan kag kasiyahan. Si King Nebuchadnezzar ga-focus ginisaya sa pagpapalago sa ekonomiya, sa politika, at sa sandatahang lakas. So, mas ga-focus si King Nebuchadnezzar sa sandatahang lakas. At nang lumusob ang mga Persiano noong 529 BCE, mabilis na nagapi ang mga Chaldeans na naging simula ng pagbagsak ng imperyo. So dahil nga namatay na si King Nebuchadnezzar, so yun yung dahilan kung bakit natalo agad-agad o mabilis na natalo ang mga Chaldean nung nilusob sila ng Persiano, ng mga Persians. So, yun yung dahilan kung bakit napabagsak ang mga Chaldean. So, yung nakikita niyo sa screen, ito ay palasyo ni Haring Nebuchadnezzar. Nung siya ay nabubuhay pa, dyan siya naninirahan. So, yun lamang ang ating pag-aaralan ngayong linggo. Napag-aralan natin ang tungkol sa kabihasnang Sumerian, Babylonian, Hittite, Assyrian, at ang Chaldean. I hope meron kayong natutunan. If meron kayong mga katanungan, pwede nyo akong i-message at ating sasagutin ang inyong mga katanungan. So para sa inyong activity, sagutan ang pahina 74. I hope meron kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon. Naway nadagdagan ang inyong kaalaman. Thank you everyone and God bless.